May papakita ko sa iyo ngayon. Kasi nag-trending to eh. Siyempre, sabi nga niya, ayaw mo na nung nagsasagutan pa, di ba? Ayaw mo na nung mga ganun. Oh my God. Ay, kuya, huwag na to. Ayoko na. Hi guys! Welcome to Luis Listens na ang kasamahan ko ngayon ay isa sa mga nakasama ko sa It's Your Lucky Day na napangiti ako sa kanyang dalang energy. Miss Andrea Brillantes, ilagay mo dyan like. Welcome sa Luis Listens. Hello po. Actually, ang tagal na nating na-set din to na Yes, naaantala lang at lahat-lahat. Pero ang unang tanong ko sa iyo, anong pakiramdam na kahit anong sabihin mo, good or bad, nagte-trending? Naabutan mo ba yung Naabutan mo ba yung Star Talk or The Buzz? Yes po. Naabutan mo yun? Oo, lagi ko yung pinapanood. Lagi po. Mahilig po kasi ako sa mga talk show eh. The Buzz. Diba? Tapos yung Vice Ganda. Diba? Yung talagang dati was The The Buzz Buzz. and Star Talk para sa lahat ng mga marites. Favorite ko din po yung ano yun? Face to face Face. din. Parang hindi naman chismisa yun. Alam ko Upa ka pero na. yan, lagi ko po pinapanood yung mga yun dati pa. Hindi, kaya ako natanong kasi nung kabataan ko, kasi may edad na nga ako, kumbaga kami, natatandaan ka sa akin. Hindi po, hindi nyo naman po kailangan banggitin no, dahil matanda na kayo. Hindi pa naman po kayo matanda eh. Yung pagkakasabi mo, parang Wala aga pa buhay po, na ako eh. hindi po, wala pa kayo sa gitna sa life. Sakit. Kasi lumampas na ako, 3/4 na ako. Ilang taon na po ba kayo? Wala, ayan, maganda. Magandang tanong. Ayan, tingnan mo. Tingin mo, ilang taon? Totoo ah. Kasi kayo, Totoo to ah, okay, totoo. totoo po ako dahil kakasabi niyo pa lang na matanda na kayo. O yan, So, tingin mo. isipin Tingin mo, ilang taon ako? 41? Malapit, 42. Oh! 42. Kasi wala ka pa sa gitna sa life. Ah, Ay, hindi, oo. Teka lang, parang tinaningan mo ako. Okay na eh. Alam mo, pina-okay mo na yung pakiramdam ko. Yung, ang ganda na yung, Sabi ay, naman oo, wala nila. ka pa sa gitna ng life. Ay, oo, nasa gitna ka na. Life starts at 40. Oh, so ibig sabihin, lampas na nga ako. Kumbaga sa loto, malapit nang mabola yung number ko. Pambihirang guest to. Hindi, kaya ako tinanong isa The Buzz and Star Talk. Nung nagsisimula kami mag-artista, once a week lang kami na pag-uusapan. Di ba? Yun lang yun eh. Pagka may nagawa ka, nasabi ka, Sunday ka pag-uusapan o Saturday. Anong pakiramdam na ikaw, everyday na pag-uusapan ang mga sinasabi mo because of social media at lahat-lahat? Sa totoo lang po, medyo hassle din siya. Kasi Hindi, talaga totoo may naman mga eh. bagay na wala lang naman talaga dapat or parang mag-a-advise lang ako. Nagkataon lang kasi kalog din yung ugali ko. So Oo. parang very pickable siya lagi. Oo. Na medyo hassle na minsan kasi hindi ko naman ginusto talaga na kumalat or maging big thing to. Maganda siya for my career. Career-wise, Oo. oo. Kasi laging Publicity pa rin naingay yan. yung Ah. pangalan ko, andyan siya. Pero nahahassalan na ako minsan. Ngayon pa lang, kakasabi pa lang sa ni Ate Gadget, nag-text siya kagabi na, alam ko naman magaling ka sumagot pero iwas tayo sa pick-up lines. Nasa utak ko nun, ang hirap kasi kahit wala naman akong sinasadyang gawing pick-up line or iniisip ko talaga na, eto, pipick up to ng Oo. na pipick up na nila lagi. Dahil kumbaga well, one is because it's social media. Pangalawa, dahil nga meron kang mga fans and Yes. haters at the same time, madaling bigyan ng kulay kahit anong sabihin mo. Di ba may lumalabas na meme sa social media. Pag sinabi mong, I like apples, ang isasagot sa'yo, so you hate oranges. Di ba? Yung parang gano'n, yung madaling bigyan ng kulay. Ang akin lang sana lang kung merong pick-up line na laging, parang napipick up na nagiging relevant, sana din yung mga ibang inspirational na mga sinasabi ko. Kasing taas din nun. Hindi lagi yung mga kwela, yung laging, yung laging may bitterness lagi. Na parang tingin unfortunately, yun lagi. Human nature yun eh. Mas masarap pag-usapan ng nega. Yun. Totoo yan. And sometimes, din tayo, guilty of it sometimes. It's human nature. Sino ba yung gadget na yan? Nakikialam sa mga tanong ko. Ipakilala mo nga sa akin. Kasi maayos na yung mga tanong ko. Ang hihingin ko sana, puro mga pwedeng ma-pick up, mag-trending. Sino ba yung gadget na napainit yung ulo ko ng jump? Siya ba yan? Ate gadget, kumain ka na? Hindi, tama lang yan. Yun ang purpose din naman nila. Ano ang pakiramdam nga na lahat nag-aabang sa estado ng puso mo? Di ka ba napapagod din? Gusto ko nila. Kasi ako, edi mag-abang lang kayo. Di ba? Ako hindi, iniisip ko lang kasi work eh. You're relatively young. Kumbaga sabi mo nga, work yung iniisip mo. Is it easier or harder for you na ikaw, ang gusto mo lang gawin, magtrabaho, pero talagang ang inaantay sa'yo ay kung may love life ka, etc. etc. Honestly po, hindi ko kasi iniisip eh. So, for me, walang bigat or walang hassle sa akin at all kasi nakafocus lang po ako sa
mga bayarin ko. Tama. Mga bayarin ko, mga gusto kong ma-achieve before the year ends, mga gusto kong ma-achieve sa next year. How young are you again? 20 po. Okay, so nung 20 ako, iba pa yung mga iniisip ko noon. 20, ang naiisip mo na kagad is yung mga bayarin mo. Kasi it's not something you hear every day. Actually, kinailangan ko po yung isipin na at a very young age ng 10. Kasi doon po ako nag-start maging breadwinner. Though, aminin ko, bilang bagets, may boys, may mga crush ako, ganyan. Pero yung for people to always wait kung sino yung magiging Oo. next ko, hindi ko yun masyadong pinapaano sa akin kasi bahala na kayo mag-isip kung sino. Ngayon, yung parang sa show ko yata, 3 yata yung leading man ko doon. Oo. Bahala na kayo mamili dyan. Ang iniisip ko lang, sino ba pumatay sa kambal ko doon? Okay ka na doon? Oo, doon dapat ako mag-focus kasi kung hindi, mawawala yung core ng mismo show. Oo. Doon lang po ako sa mga importante ngayon. Is it easy na sa edad mo nga na yan, sabi mo nga, at a very young age, 10, how did it mold you? Yung at a young age, nagtatrabaho ka na for other people. Sometimes may mga oras na sana hindi na lang kasi ang bata ko pa, sana nag-enjoy Nakakapagod. ako, sana enjoy ko yung kabataan ko, sana hindi hinayaan ng ibang tao na lahat ng bigat ibigay sa akin at pasan ko na lahat ng 10 ako. Pero ngayon, nung nakikita ko na yung blessings, nung pinaghirapan ko, yung bunga ng lahat na pinaghirapan ko, sabi ko worth it. Ngayon na mas maluwag yung buhay ng pamilya ko, yung expenses namin, hindi kami kipit, pwede kong bilhin kahit anong gusto. Hindi lahat, pero yung lahat ng kailangan para sa akin at sa family ko. Hindi pa enough for me to retire, pero enough na to hindi enjoy na, kahit to paano. enjoy life. Masaya ako at minsan doon ko na nagigets, okay, kaya kinailangan ko gawin yung mga kailangan para sa ikagaganda ng buhay namin lahat. Kasi pretty obvious naman na si Andrea at 20, siya yung naging younger version ng napakaraming artista Yung na. asawa niyo po ngayon! Diba? Anong younger version ng anong show yun? Maria Mercedes. Batang Maria Mercedes? Eh di sino nagsisinungaling? Ikaw ba nagsisinungaling? Ako o ikaw? Kalokohan lahat ng to. Ano sinasabi nila? Pag nagkukurus ang landas niyo na ikaw yung younger version nila, tapos ngayon, ikaw baga, you've built a name for yourself. Nagkaroon po talaga kasi ng time, lahat po ng project ko talaga young. As in, young Kim, young Andy, young Jessie, lahat puro young na parang napapaisip ako, gusto ko ba young na lang ako parati? Na may ibang times na yung management din, sinasabi, pahinga muna tayo sa young kasi puro po ako young. Thankfully, nagkaroon ako ng Annalisa to break that. Yun, yung naramdaman mo na hindi na ikaw si Young Jessie, Opo. Young Kim. Nung nakikilala ka na bilang your old star na si Andrea Brillantes, ano pakiramdam nun? Siyempre, masarap po sa pakiramdam. May sarili akong pangalan ngayon. Hindi lang ako young, pero... Gusto mo pa-alter natin? Kasi parang sinisigipan mo. Hindi pwede. Baka gusto mo pa-alter natin. Masaya po, pero ayoko siya masyadong isipin. Ini-enjoy ko lang. Kasi ako, nagkataon na even if yung parents ko, they were both diba, in showbiz, late ako pumasok. Kumbaga, nag-start ako ng mix. Doon nagsimula ang lahat was 21 or 22 years old. So never ako dumaan doon sa child star na dating. Ano yung masaya naman about being a child star? Yung bata pa lang umaarte ka na. Hasang-hasa ka na siguro. Sanay ka na po. Yun po talaga yung mga nakikita kong benefits of being a child star kasi ang hirap po talaga niya. Ang hirap ang namin mo kailangan i-sacrifice. Childhood, teenage years, and it's really difficult to grow up na nasa public ka. Kasi parang lahat ng mistakes mo in public, lahat ng lessons mo in public, Magnifying glass ka. lahat na dapat natututunan ko pa lang na dapat ako lang mag-isa for me to make mistakes and learn from it, nagiging public siya. So, sobra akong napag-iisahan lagi na dapat napagdadaanan lang naman ng normal na